What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay may ibabahagi ako sa inyong isang action, horror, sci-fi movie na pinamagatang, Death Valley. Sa loob ng isang bunker, isang duguwang Chloe, Oleg, at isa pang lalaki ang tumatakbo para sa kanilang buhay habang ang isang AI ay nag-aanunsyo ng boses na magsisimula na ang lockdown sa loob ng 60 segundo. Biglang huminto si Oleg at binaril ang isang lalaki bago niya sinubukang barilin din si Chloe, ngunit natamaan lang niya ang kanyang binti. Pagkatapos ay umalis si Oleg sa bunker at sumara na ang pinto bago sumunod si Chloe. Nakarinig ng ungol sa malapit, nagsimulang pumunta si Chloe pabalik sa tunnel at nagawang mag-slide sa ilalim ng shutter sa tamang oras. Gayunpaman, ang isang lalaki ay natigil at hinawakan ang mga binti ni Chloe, nakikiusap na huwag siyang iwan. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang halimaw sa kabilang panig at kinaladkad ang lalaki palayo, na nagpapahintulot sa shutter na ganap na magsara. Pagkatapos, hinanap ni Chloe ang isang computer at nagpapadala ng mensahe ng pagkabalisa. Ipinaliwanag niya na ang pasilidad ay inaatake, at ito ay naka-lockdown sa loob ng 24 na oras, at siya lang ang nakaligtas. Kung nais ng sino man si Adam at ang pananaliksik, dapat nilang iligtas siya. Pagkatapos, nilinis ni Chloe ang kanyang sugat at tinanggal ang bala, naghilamos din siya at kumuha ng mga bagong damit mula sa mga locker. Muli niyang narinig ang ungol, siya ay nagpasya na magtago sa likod ng ilang kasangkapan. Lumapit ang halimaw at nais siyang abutin, ngunit nakita siya nito at mukhang hindi umaatake. Samantala, nakatanggap ng video call ang mersenaryong si James mula sa kanyang buntis na asawa, na naiinis kapag nakikita siyang nakagear mula nung sinabi niyang uuwi na daw siya. Ipinaliwanag ni James na siya ay tumanggap ng isang special ops mission at nangangako na ito na ang huling sandali mula noon, sapat ang bayad nito para sa isang magandang bahay. Pagkatapos, sumakay si James at ang kanyang matalik na kaibigan na si Marshall sa isang eroplano kasama ang ex ni Marshall at kapwa mersenaryong si Rachel. Sa paglalakbay, ipinaliwanag ni Rachel ang mga detalye na dapat silang pumasok sa isang bio-research lab sa Bosvania upang iligtas si Chloe nang hindi pa natutukoy. Ang team ni Oleg ay sinubukan ng pumasok sa bunker at nagresulta ito sa 12 sibilyan na casualty. Ngayon ang mga sundalong iyon ay nasa lugar na naghahanap ng isa pang pasukan. Meron ding team ang mga mersenaryo sa ground na nakahanap na ng 2 escape tunnel. Kaya sasali si Rachel sa Team Alpha upang makapasok sa pasilidad habang sina James at Marshall ay dapat sumali sa Bravo upang mag-alok ng cover. Isang helicopter ang kukunin sila mamaya. Pagdating nila sa kagubatan, nakita nina James at Marshall ang isa sa mga tauhan ni Oleg na naghahanap ng hatch na may metal detector. Nang makita sila ng lalaki ay agad siyang tumakbo palayo, kaya may naganap na habulan. Sinubukan ng lalaki na magtago sa likod ng isang puno, gayunpaman, ang natitirang bahagi ng Team Bravo ay mabilis na hinahanap siya. Gusto siyang patayin ng team, gayunpaman, pinili ni James na atali siya sa isang puno. Ang bilanggo ay paulit-ulit na sinasabing, darating ang mga Nephilim, ngunit, iniisip ni James na ito ay walang kabuluhan. Umalis si Bravo habang iniwan ang lalaki sa puno. Samantala ang Team Alpha ay gumagamit ng maliit na pampasabog para gumawa ng isang butas papasok sa bunker. Nakita nila ang isang lalaki na nasaktan sa pader at nung siya ay lumingon, siya ay nagpapakita ng isang mukha sa proseso ng mutating. Biglang sumugod ang lalaki sa kanila at ang team ay nagpaputok, ngunit hindi ito sapat para pigilan siya at isang mersenaryo ang kanyang pinatalsik. Sa kagubatan, ang koponan ni Bravo ay natuklasan na nakatakas ang kanilang bilanggo. Pagkatapos ay isang bomba ang sumabog malapit sa kanila, kaya tumakbo sila para magtago at bumaril pabalik habang pinaputukan sila ng mga tauhan ni Oleg. Ang isa sa mga miyembro ng koponan ay agad na napatay at ang isa pa ay malubhang nasugatan. Patuloy na umaalingaw ang mga bomba sa lugar at natamba si Marshall, ngunit mabilis siyang nakabawi at nagpaputok, natigil lamang sa likod ng isang puno. Pati si James ay pinabagsak ng bomba kaya kinaladkad niya ang kanyang katawan sa lupa upang mabawi ang kanyang sandata, pagkatapos ay tumakbo siya sa gitna ng mga puno upang patayin ang huling ilang mga kaaway upang iligtas si Marshall. Nakasalubong din niya ang bilanggo mula kanina at sa pagkakataong ito, ay hindi na siya nagdalawang isip na barilin ito sa ulo. Pagkatapos, tumulong sina James at Marshall sa kanilang mga nasugatang kasamahan sa koponan,
ngunit nakarinig sila ng higit pang mga kaaway na dumarating kaya't itinago nila ito pagkatapos malagyan ng benda ang kanyang sugat. Pagkatapos ay nagtago sila at napansin na hinahanap ng mga tauhan ni Oleg ang isa pa nilang kasamahan, na hindi pa patay, at paulit-ulit na binaril ng kalaban. Pagkatapos ang grupo ni Oleg ay nagdadala ng aso para hanapin sila, kaya si Marshall ay walang pagpipilian kundi barilin ang handler. Nagsimula ang isa pang putukan at pinapatay ng duo ang maraming kalaban, hanggat maaari habang tumatakbo sa kagubatan. Hindi nagtagal ay nauubusan na sila ng mga bala at mas maraming pampasabog pa ang lumalapit sa kanila, kaya ang tanging pagpipilian nila ay tumalon sa bangin at sa tubig. Ang malakas na agos, ay saglit na tinutulak ang dalawa. Nakahawak si James sa isang bato at napansin niya ang isang talon kaya nag-alala siya tungkol kay Marshall, na lumalangoy sa malapit. Bumalik sila sa lupa at pumuslit upang maabot ang tagpuan, ngunit hindi nila nakikita ang Team Alpha sa paligid. Isang argumento ang naganap dahil gusto ni Marshall na maghintay ng pick-up gaya ng sinabi ng plano, ngunit sa tingin ni James ay mahahanap sila ni Oleg sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon maririnig ang tahol sa malayo, kaya pumayag si Marshall na magtago sa isang kuweba. Kailangang gumapang ang dalawa sa pamamagitan ng makitid na lagusan hanggang sa makarating sila sa isang bukas na lugar, kung saan sila ay nasasabik na makahanap ng hatch sa ilalim ng ilang mga bato. Agad nilang nilayo ang mga ito at pumasok sa bunker. Sabay na sina Oleg at Joe na hanapin ang sugatang mersenaryo at bugbugin siya habang nagtatanong kung saan ang pasukan sa bunker. Bigla ang nagsimulang gumalaw ang isang bag ng katawan at binaril ito ni Oleg bago pabuksan ito ng mersenaryo. Sa loob may halimaw, na sinindihan ni Oleg habang ipinapaliwanag na ito ang dahilan kung bakit hindi nila magawang hayaan ang sinuman na pumasok sa lab. Sa bunker, gumagala sina James at Marshall at nakakita ng dugo sa lahat ng dako ngunit walang mga katawan. Mayroong ilang mga baril at bala sa lupa na kanilang pinupulot bago nila itago sa paghahanap. Sa isa pang silid, nakakita sila ng isang bungkos ng mga larawan na nagpapakita kay Chloe at sa isang halimaw sa nyebe. Pagkatapos kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono, nagpatugtog si James ng recording mula sa isang scientist na nagpapaliwanag sa kanila na nakuha ang katawan ng Subject N mula sa isang glacier. Pagkatapos ay ginamit nila ang dugo ng halimaw sa mga tao, ngunit ito ay kumilos bilang isang parasito at inatake ang DNA ng mga tao. Akala ng ilan sa mga siyentipiko ang halimaw ay isang bagay na wala sa Biblia na hindi nila dapat ginising. Hindi naiintindihan ni Marshall kaya si James ay nagsasabi sa kanya tungkol sa mga nahulog na anghel na inabuso ang mga kababaihan, na nagresulta sa pagsilang ng napakamalalakas na halimaw na kilala bilang Nephilim. Ang mga halimaw na iyon ay nakipagdigma sa mga tao at halos maubos ang sangkatauhan, ngunit pagkatapos ay itinayo ni Noe ang arka upang iligtas sila at ang baha ay pinatay ang lahat ng Nephilim. Sa gayon ilang sandali ay nakarinig sila ng ilang ungol at pumunta si James upang mag-imbestiga. Nang makaramdam siya ng presensya sa kanyang likuran, sinusundan niya ito sa pasilyo at pumasok sa isa pang silid. Matapos makarinig ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa labasan, nakita ni James si Chloe sa likod ng mga kasangkapan at kinausap siya. Binabalaan niya siya na ang mga halimaw ay naaakit sa tunog, ngunit huli na, isang halimaw ang lumitaw sa itaas nila at itinapon si James sa lupa, dahilan para mabitawan niya ang kanyang baril. Pagkatapos ay dumapo ang halimaw sa ibabaw ni James at inulit ang kanyang mga salitang may garalgal na boses. Bago ito makaatake, lumitaw si Chloe sa likod nito at hinampas ito ng palakol. Habang lumilingon ang halimaw sa kanya, nagpakita si Marshall at nagpaputok. Hindi ito nasaktan ng mga bala, at tumakas ang halimaw sa pamamagitan ng vent. Maraming ungol ang maririnig sa mga lagusan at sinabi ni Chloe sa dalawa na kailangan nilang umalis bago pa sila sundan muli ng halimaw. Ang tatlo ay nagmamadaling bumalik sa pasukan, ngunit natigilan sila nang matuklasan nilang dumating na ang grupo ni Oleg. Sinusubukan nilang balikan ang parehong koridor, para lang makita ang halimaw na humaharang sa daan. Habang papalapit ang halimaw, napansin ni Chloe na may isa pang vent at agad na tumalon ang tatlo sa loob. Gumapang sila ng mas mabilis hanggat maaari habang nakita ni Chloe ang halimaw sa ibaba nila. Ang grupo ay nag-freeze upang maiwasan ang paggawa ng ingay, gayunpaman si Marshall ay hindi sinasadyang tumunog ang kanyang recorder. Mabilis niya itong pinatay ngunit narinig na sila ng halimaw at umabot sa loob ng vent, hinawakan ang paa ni James.
Nagpatuloy sina Chloe at Marshall hanggang sa makarating sila sa isang room habang binabaril ni James ang halimaw para makaalis ito. Pagkatapos, sumama si James sa iba sa silid, kung saan nagsusuka si Chloe. Humihingi ng paliwanag ang mga lalaki kaya sinabi iyon ni Chloe sa kanila na ginamit ng mga siyentipiko ang dugo mula sa Subject N upang lumikha ng isang genetic hybrid na pinangalanang Adam, na bahagi ng halimaw na tao. Pagkatapos ay sinabi ni James na dapat silang umalis sa kabilang pasukan, gayunpaman, si Chloe itinuturo na iyon ang lugar kung saan sinimulan ni Adam ang lahat. Mahigit 20 empleyado ang nahawa at naging mga halimaw na ang kanilang kinakalaban ngayon. Naaalala ni James na ang mapa ay nagpapakita ng ikatlong tunnel, kaya kailangan nilang hanapin ito para makatakas. Matapos sa mukha muli si Chole, lumabas ng kwarto ang tatlo. Lumusat sila sa paligid at humanap ng ibang vent, kaya habang ginagawa ni James ang pagbukas nito ay nagpatuloy si Chloe sa pagpapaliwanag. Si Adam noon ang unang matagumpay na hybrid na nilikha 30 taon na ang nakakaraan mula sa isang embryo at siya ay dinala dito para sa containment, ngunit naging unstable siya dahil sa ginawang eksperimento sa kanya at nasnap siya. Sa wakas ay binuksan ni James ang vent ngunit bago sila makaalis, natagpuan sila ng isa sa mga tauhan ni Oleg. At sinabihan siya ng grupo na panatilihing mahina ang kanyang boses ngunit hindi nakikinig ang lalaki, kaya ang kanyang boses ay umaakit sa isang halimaw na madaling pumatay sa kanya sa ilang segundo. Ginagamit ng trio ang pagkakataong makapasok sa vent at gumapang palayo. Sinabi ni Chloe sa mga lalaki na si Oleg ang bantay ng labs ngunit pinatay pa rin niya si Adam. Ngayon gusto ni Oleg armasan ang pananaliksik ni Adam na nasa kanyang mga kamay. Maya-maya, lumabas sa vent ang tatlo at sinusundan ang mga tubo sa isang silid ng makina. Tinawid nila ang isang napakakipot na pinto at habang hinahanap ang susunod na hatch, tumunog ang relo ni James na nag-aanunsyo na tapos na ang lockdown. Ang tatlo ay tumawid sa isa pang pinto at nilock nila sa likuran, at sumunod sa isang pasilyo hanggang sa matagpuan nila si Rachel, na lubhang nasugatan. Sa mga security camera, napansin ni Chloe na paparating na ang kalaban. Sinubukan ni Marshall na dalhin si Rachel sa kanila ngunit itinuro ni Chloe na siya ay nahawaan, at wala itong lunas. Nang tumanggi si Marshall na iwan siya sa likod, sinabi sa kanya ni Chloe kung saan hahanapin ang medical ward para kumuha ng stretcher. Habang papunta si Marshall, ang medical ward at si James ay naghahanap ng susunod na hatch, ginamit ni Chloe ang pagkakataong barilin si Rachel sa ulo. Bumalik ang mga lalaki nang marinig nila ang putok at si Marshall ay nagalit. Hindi pinapansin si Chloe nang sabihin niyang iniligtas niya si Rachel mula sa paghihirap bilang isang halimaw. Sinigawan ni Marshall si Chloe at nagbantang papatayin siya, ngunit pinigilan siya ni James. Ang lahat ng ingay na ito ay nakakakuha ng atensyon ng halimaw na malapit nang lumitaw sa pinto, kaya sinimulan itong barilin ni Marshall at James nang hindi nagtagumpay. Nung naubusan na sila ng bala, tumakbo ang grupo at aksidenteng nahati habang hinahabol sila ng halimaw. Si James at Chloe ay nagtago sa isang medical ward, kung saan ang isang katawan ay agad na nagsisimulang gumalaw at umuungol. Tinakpan ni Chloe ang mukha niya ng unan at inabot sa kanya ni James ang kanyang kutsilyo para saksakin niya ito hanggang sa mamatay. Samantala, si Marshall ay pumunta sa morgue at nagpas siyang magtago sa loob ng freezer sa tabi ng isang bangkay. Sa sandaling iyon si James ay nakipag-ugnayan sa kanya at narinig ni Marshall kung paano sinusubukan ng isang halimaw na makapasok sa medical bay. Si James at Chloe ay ginagawa ang kanilang makakaya upang hawakan ang pinto at isarado habang sinusubukan ni Marshall na umalis upang tulungan sila, gayunpaman, siya ay natuklasan na ang pinto ng freezer ay hindi mabubuksan mula sa loob. Biglang nagising ang katawan at kumagat kay Marshall sa braso bago niya pa ito saksakin ng paulit-ulit sa ulo para patayin muli. Iniisip ni Marshall na tapos na si Jonah na hilahin siya palabas at hampasin siya ng kanyang sandata. Kasabay nito, sina James at Chloe ay nagawang isara ang pinto at umalis ang halimaw, gayunpaman, sila rin ay narinig ang boses ng mga tauhan ni Oleg na papalapit. Inihagis ni James ang recorder sa koridor at dalawang lalaki ang ginulo nito. Kaya ginamit ni James ang pagkakataong umatake. Agad niyang ibinaba ang isang lalaki, ngunit ang isa ay mas malaki at daig pa siya. Buti na lang lumabas si Chloe at gumamit ng kutsilyo para labanan ang malaking lalaki, na nagpapakita ng nakakagulat na mahusay na kasanayan upang saksakin siya sa kanyang mga kahinaan hanggang sa siya ay mamatay.
Pagkatapos, gusto ni James hanapin si Marshall, ngunit pinigilan siya ni Chloe. Itinuturo niya na kung makuha ni Oleg ang pananaliksik, gagawin niya itong sandata at papatayin silang lahat. Walang pagpipilian si James kundi i-escort muna si Chloe palabas. Sa morgue, si Marshall ay pinigilan sa isang mesa habang inilarawan ni Jonah kung paano siya papatayin ng impeksyon na maging isang Nephilim. Paulit-ulit niyang tinatanong kung nasaan si Adam at sabi ni Marshall hindi niya alam bago siya biglang nakakuha ng pangitain. Nakita niya si Adam na pinapatay ang mga siyentipiko at hinahabol si Oleg bago i-record ang mensahe. Ibig sabihin, si Chloe ay si Adam at si Oleg ay nag-aaway para pigilan siya. Bumalik sina James at Chloe, pumunta sa silid ni Adam at hinanap ang katawan ng Alpha Team Leader, na nagpaparamdam kay Chloe. Sinubukan ni James na kontakin si Marshall, na malapit na sinaksak ni Jonah. Sa sandaling iyon, isang halimaw ang sumabog sa morgue at si Jonas ay bumaling upang barilin ito, ngunit hinawakan siya ng halimaw at siya ay inihagis sa ibabaw ni Marshall upang patayin siya. Sa sandaling patay na si Jonah, nilapitan ng halimaw si Marshall, ngunit dahil nahawaan siya hinayaan siya ng halimaw at umalis. Pagkatapos ay ginamit ni Marshall ang kanyang kutsilyo upang palayain ang kanyang sarili. Sa kwarto ni Adam, ibinigay ni James kay Chloe ang telepono ng patay at sinabihan siyang umalis sa tunnel ng Alpha Team. Kapag nasa labas na siya, magagamit niya ang telepono para tawagan ang helicopter. Naghahanda na si James para umalis para tulungan si Marshall ngunit natigilan siya nang makakita siya ng kuna sa sulok. Napagtanto niyang nasusuka si Chloe dahil buntis siya at gusto niyang malaman ang totoong kwento. Inamin ni Chloe na siya si Adam, nagpapaliwanag na naputol siya matapos makulong ng 30 taon. Tumanggi siyang palakihin ang kanyang sanggol sa pagkabihag, kaya pinatay niya ang mga bumihag sa kanya para tuluyang magkaroon ng kalayaan. Naiintindihan ni James na gusto niyang iligtas ang bata, pero masyadong delikado ang dugo ni Chloe kaya ayaw niyang paalisin siya. Biglang may pumasok na halimaw sa kwarto at pinapanood lang ni Chloe kung paano madaling bugbugin si James. Sa sandaling iyon dumating si Marshall at nagbanta na babarilin si Chloe, kaya ibinaba ng halimaw si James. Tumakbo si Chloe at pinatay ang ilaw habang nagpapaputok si Marshall, tinambalang din siya ng halimaw. Nakahanap si James ng flamethrower na naiwan ng mga sundalo at ginagamit ito upang sunugin ang halimaw hanggang sa ito ay mamatay. Samantala, ginagawa ito ni Chloe sa labas at natagpuan si Oleg na naghihintay sa kanya habang nakalabas ang baril. Humingi ng tawad si Chloe sa kanyang ginawa at lumapit palapit sa kanya upang yakapin siya, ngunit hindi siya pinatawad ni Oleg. Isang desperado na si Chloe ang nagnakaw ng kanyang kutsilyo at sinaksak siya, tanging si Oleg lang ang humawak dito at mabilis na sinaksak bilang ganti. Nang bumagsak silang dalawa sa lupa, umalis na rin sina James at Marshall sa bunker. Tiningnan nila si Chloe at bigla itong umatake, sinaksak si James bago lumaban kay Marshall. Ang lakas ng halimaw ni Chloe at nagpapahintulot sa kanya na madaling pabagsakin si Marshall at nang sinubukan din ni James na labanan siya, natalo niya agad ang mga ito sa parehong paraan. Walang sino man ang sumuko at sinubukang labanan muli si Chloe, gayunpaman, madali para sa kanya na mabilis silang pabagsakin ng sunod-sunod. Pagkatapos ay sinubukan niyang agawin ng isang nahulog na baril, at ginulat siya ni James mula sa kanyang likuran sa pamamagitan ng paglalagay ng lubid sa kanyang leeg. Nagpupumiglas si Chloe sa kanyang hawak at nagawang sundutin ang mata ni James, tapos sinuntok siya para matamba siya. Susunod, sinubukan niyang saksakin si James, ngunit masakit na sinalo ni James ang kutsilyo gamit ang kanyang kamay. Habang nagsisimulang magbago si Marshall, ginagamit niya ang lakas na ito upang hilahin ang lubid bago tumalon sa hatch, kinaladkad si Chloe sa ibabaw ng lupa hanggang sa mapatay siya ng nakasakal. Pagkatapos, bumaba si James sa hatch upang iligtas ang kanyang kaibigan, gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Marshall na nahawaan siya at sinabihan siyang umalis nang wala siya. Pagkatapos ng panghuling polem, umalis si James sa bunker at humiga sa lupa para gamitin ang telepono. Pumasa siya bago pa niya marinig ang boses ng asawa. Sa pagtatapos ng pelikula, kinagabihan, dumating ang isang rescue team sa kagubatan at natagpuan si James, na nagbago na at agad silang inatake. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!